Good morning, morning. At sana po ay mag-jogging ako no, ng konti. Hindi naman jogging, lakad-lakad lang, walking. So, bago ako sana pero parang masama pakiramdam ko, hindi ko na itutuloy yung pag-jogging o pag-walking ko. Sagutin ko na lang muna yung pumunta kagabi na mali daw ang kanyang desisyon, parang napoprostrate siya, na anxiety siya sa maling desisyon. Alam mo kapatid, gusto kitang sagutin ngayon. Pasensya ka na kagabi, no? Sapagkat hindi kita masyado nakausap dahil pagod ako. Hindi ko masyadong naintindihan, at ngayon naintindihan ko na lahat yung ano yung dapat ko sabihin sa iyo. Alam mo kapatid, ang maling desisyon, makinig ka. Ang maling desisyon ay hindi ito nangangahulugan ang kabiguan ay napunta na sa iyo. So, kalimitan kung ibibigay mo sa Diyos, ang maling desisyon ay nagbibigay ng tamang aral o tamang lessons. Alam mo kapatid, kaibigan, real talk tayo. Hindi mo talaga maiiwasan na magkamali ng desisyon. Maging ako maging sino man. Bisa akala mo tama. Di ba yun naman ang sinabi mo? Pero sa huli, nasabi mo sa akin, nagkamali pala ako, pastor. Okay, totoo, nasabi mo masakit, nabigo ka. Nakapanghihinayang dahil tapos na. Pero ito yung tandaan mo, ang iyong maling desisyon ay hindi lang ikaw ang nagkaroon ng ganyan. Yung iba nga, sinira ng maling desisyon, pati ang kanilang isipan ay sinira. Kaya yung iba nagkaroon ng anxiety, depression, at yung iba nagpakamatay, at yung iba naman ay naging lasinggero. Pero ngayong umaga, gusto kong turuan ka sa devotion na ito. Tuturuan kita about sa iyong pagkakamali. Alam mo, a wrong decision is a lesson in disguise. Mukha nga lang setback, pero may dalang set up for growth. Kung papanigan mo ang sinasabi ko, kung hindi mananatili sa isip mo ang kabiguan. Sabi nga ni Apostol Pablo, huwag nating tularan ang takbo ng sanlibutan ito, Romans 12:2. Mag-iba na tayo ng isip. Kung ano ang nakalulugod sa Diyos, siya yung ating gawin. So, ang puntos nito, number 1 point, reveals. Anong ibig ko sabihin, pastor? Anong ibig ko sabihin na reveals? Kaya ka lang nagkamali sa maling desisyon, may kapahayagang ipinapakita ang Diyos sa iyo kung saan ka nagkamali, doon kanya palalaguin. Naiintindihan? Naiintindihan po? Ano ibig ko sabihin? Ang ibig ko lang sabihin, doon mo makikita sa iyong maling desisyon ay nakita mo ang iyong kahinaan. Tama, mali. At kung saan ka nagkulang sa maling desisyon na sinasabi mo, doon katuturuan ng Diyos. Ano ang unang ituturo sa iyo ng Diyos? Proverbs chapter 3, verse 5-6. Ito ay lagi nang pinapakita at alam ng maraming tao, Kristiyano, ang talatang ito. Proverbs chapter 3, verse 5-6. So, magtiwala ka, trust in the Lord with all your heart
and lean not on your own understanding. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at itutuwid ka ng Panginoon. Huwag kang magtiwala sa iyong sarili, kundi magtiwala ka sa Panginoon at itutuwid ang iyong landasin. Yung maling iniisip mo ngayon ay ibaling mo sa pagtitiwala sa Diyos. Alam mo, hindi ka naman dinidestroy ng iyong maling desisyon. Anong ibig ko sabihin? Makinig ka uli. Sa maling desisyon natin, ayon sa salita ng Diyos, ito ay ini-expose lang ang iyong kalooban, ang iyong isipan, ang iyong buhay para ma-develop ka sa iyong pagkakamali. So, bigyan ko uli. Pangalawang puntos. Redirects ang ibig ko sabihin. Pagka may maling decision ka at sabi mo nga nabigo ka eh. Huwag ka mabigo. Huwag ka ma-frustrate. Ang ibig ko lang sabihin, inaayos lang ng Diyos ang direction mo. Minsan yung mali nating liko, yun pala ang paraan para hindi ka mapunta sa maling daan. Okay, naintindihan mo? Ano sabi ni Apostol Pablo mula sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that in all things God works for the good. At nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti. Lahat ng bagay, ibig sabihin, lahat, pati yung maling desisyon natin, kasama yan. O tamang desisyon natin, kasama yan. Lahat yan, nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti natin. Ang Diyos ang gagawa ng paraan at hindi ikaw. Hindi ka ililigaw ni Lord. Nire-realign ka lang ng Panginoon. Naiintindihan? Masarap kasi na maturuan tayo sa maling desisyon natin. At sa maling desisyon natin, doon tayo mabibigyan ng linaw at kalaguan sa ating buhay. Pangatlo, refines. Anong ibig ko sabihin? Refines. Hinuhubog tayo ng Diyos sa maling desisyon natin para tayo maging matibay. Kasi alam ng Diyos, mahina ka eh. Alam ng Diyos, mahina rin ako. Kaya, i-refine ka niya sa maling desisyon niya mo. Sa sakit na nararamdaman mo, doon ka naman nagiging matatag at mas malalapit sa Diyos. Pansinin mo lang yung lagi ko, ang sinasabi ko. Ano sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace is sufficient for you. Tataga naman sapat ang biyaya ng Diyos, for my power is made perfect in weakness. Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo. Ang kapangyarihan ko'y nahahayag sa kahinaan. Hindi nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kalakasan ng isang tao. Malakas na yan bakit mahahayag? Kasi kapag tayo malakas, kapag tayo may blessing, kapag tayo walang kahinaan, hindi mo makikita na ang grace ng Diyos ay sapat para sa iyo. Kaya, ang kapangyarihan ng Diyos ay nahahayag sa iyong kahinaan tulad ng maling desisyon. Hindi ka binabali ng maling desisyon mo. Dinadaretso, pinapatibay ang buhay at ang kalooban mo. Ang application ito, tanungin mo lang ang sarili mo. Ngayon,
Ano ba itinuro sa iyo ng pagkakamaling iyan? Then, declare. Sabihin mo sa iyong sarili, hindi ako matatapos dito sa pagiging bigo. Aalisin ko ito. At maniniwala ko, matututo ako sa paraan ng Diyos. Yun. Yun ang tamang build up sa ating sarili. Your wrong decision today can build your wiser tomorrow. Kaya tuloy lang, kapatid, hindi ka nagkamali para mawala sa landasin. Alam mo, God is still writing your story. Talagang may plano, ibig sabihin may nananatiling may plano ang Diyos sa'yo. Bigyan kita ng panalangin. Dakilang Diyos, maraming tao ngayon, hindi lang siya ang nagmali sa maling desisyon at na-prostrate. Talaga nabigo, na-depress, na-anxiety, nalungkot, at nawala ng gana. Pero gamitin mo ang maling desisyon, Panginoon, upang i-build up ang kanyang paglago sa pananampalataya. Ipakita mo sa kanya na ikaw ay Diyos ng imposible. Kahit nagkamali ang tao, kapag inamin niya ito sa iyo, muli mo itong patitibayin at itatama ang kanyang landasin. Maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain nawa ang bawat isa. Alam nyo, kung meron may sakit ngayon, idinadalangin ko kayo. Hindi ko alam ang pangalan ninyo. Kung meron ngayong kakapusan sa kanilang pananalapi, Lord, ikaw yung nagsusupply ayon kay Apostol Pablo sa 4:19 ng Pilipos. God supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kaya, O Diyos, naniniwala ko, ikaw yung kasapatan namin at wala nang iba. Palain mo ang lahat na nakinig. In Jesus' name, Amen. Ako po si Pastor Richard. At sa umagang ito ay nais ko pong kung wala kayong panambahan o sinisimbahan, welcome po kayo sa aming simbahan sa Divine Will Church. Ito po ay nasa Captain Villarreal, Lopezaina, doon sa may Alphamart, papuntang PLDT. Hindi ka pa po kayo na makakarating ng PLDT, makikita nyo niya yung karatula, Divine Will Church. Welcome po kayo. Buksan nyo, bukas po yun. Araw na linggo, 10 in the morning, makikita nyo. And then, welcome po kayo. Kung gusto nyo akong makausap, 0917-429-4205. Magandang umaga po. Sa alas 5 umagang ito, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. In Jesus' name. God bless you all.